Magandang araw. Noong nakaraan nating talakayan ay natapos natin ang Aralin 1.3, Alegorya ng Yungib. Ngayon naman, ang tatalakay natin ay Aralin 1.4, Filipino 10, Epiko ni Gilgamesh, saling buod sa Filipino ni Cristina S. Chioco. Ang epiko ni Gilgamesh ay naglalahad ng mga pangunahing bahagi ng epiko. Partikular ang ugnayan niya sa kanyang kaibigang si Enkidu at ang kakaharapin nilang pagsubok. Inilalarawan si Gilgamesh bilang hari ng Urok. 2 ay Diyos at 1 ay tao. Siya ay matipuno, matapang, makapangyarihan, ngunit mayabang at abusado. Dahil dito, nananalangin ang kanyang mga nasasakupan para sa kanilang kalayaan. Bilang tugon sa kanilang panalangin, ipinadala ng mga Diyos si Enkidu, isang nilalang na kasanlaki ni Gilgamesh at lumaking kasama ng mga hayop. Nagharap sila at kahit nanalo si Gilgamesh, naging matalik silang magkaibigan. Magkasama nilang pinatay si Humbaba, ang demonyo ng kagubatan ng Sidar, at winasak ang kagubatan. Nang tangkain nilang siraan si Ishtar na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinadala nito ang toro ng kalangitan. Nagapi din na Gilgamesh at Enkidu ang toro. Dahil sa kanilang kawalang galang, itinakda ng mga Diyos na mamamatay ang isa sa kanila, at iyon ay si Enkidu, na sa matinding karamdaman. Habang may sakit si Enkidu, ikinwento niya kay Gilgamesh ang kanyang panaginip tungkol sa isang taong ibon na nagdala sa kanya sa palasyo ni Irkala, ang reyna ng kadaliman. Inilarawan niya ang bahay ng mga patay kung saan alikabok ang kanilang kinakain at luwad ang karne. Nakita niya ang mga dating hari at makapangyarihan, kasama ang mga Diyos na ngayon ay mga alipin. Nakita rin niya si Ereshkigal, ang reyna ng kalaliman, at si Belitsheri, ang tagatala ng mga Diyos. Nagising si Enkidu na takot na takot. Labis na nalungkot at natakot si Gilgamesh sa panaginip ni Enkidu. Pinunit niya ang kanyang damit at umiyak. Naunawaan niya na ang panaginip ay isang babala sa katapusan ng buhay ng tao at idinulot ito ng mga Diyos para mahayag ang kapalaran ng sinuman. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Enkidu sa loob ng 12 araw. Sa kanyang huling sandali, sinabi ni Enkidu na mas nais niyang mamatay sa labanan kaysa sa kahihiyang pagkamatay sa sakit. 7 araw at gabi na nagluksa si Gilgamesh sa pagkamatay ng kaibigang si Enkidu. Bilang alaala, ipinagpatayo niya ng estatwa si Enkidu sa tulong ng kanyang mga tao. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.